So what's up mga ka-action, muli naman po tayo nagbabalik sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping. May gusto lang ho ako na i-share sa inyo itong pinaka-latest update sa kay Vice President Sara Duterte, na kung saan tinanong ng isang vlogger o reporter, hindi ko po sure, or vlogger o reporter ang nagtatanong sa kanya hinggil nga po sa game na game daw game na game daw ito si Rowena Guanzon na maging spokesperson. Alam naman po natin na may spokesperson na ang House na si Attorney Princess Abante ho mga ka-action. Ito po ang naging sagot ni Vice President Sara Duterte. Saludo po daw siya sa tapang at talino ni Rowena Guanzon. O ito po mga ka-action, kasi mukhang nahahalata ko na po talaga ito si Guanzon mga ka-action, kasi nga po noong 2022 is talagang maingay ho ito doon sa mga campaign ni former Vice President Leni Robredo. Pakinggan po muna natin ang naging sagot ni Vice President Sara Duterte. Ito kasi yung usap-usapan ngayon ewan ko lang kung pwede ito. Kasi game po si Attorney Rowena Guanzon na maging spokesperson mo. Kasunod yan ng pagkatalaga kay Attorney Abante bilang tagapagsalita sa ng House. While sa Malacanang, nandiyan naman si Attorney Claire. Any comment po sa posibilidad na maging spokes niyo si Attorney Guanzon? Hindi namin napag-usapan sa Office of the Vice President ang spokesperson. Pero saludo kami sa talino at tapang ni Rowena Guanzon. So kung gusto niya magsalita, go lang ng go. Makikinig tayong lahat sa kanya. Yes. Tama. Siguro from the audience, one question. Ma'am, ang question po ma'am, kamusta po si Presidente? Mayroon po ba siyang mensahe para sa Pilipino na nasa labas po? Yes, ang message niya is we are all ruled by destiny, and I am here because of my destiny, whether rightly or wrongly. Yun ang sinabi niya. Thank you ma'am. And isa pang update is napag-usapan din namin yung oath niya, at pag-usapan daw nila ng lawyers niya kung paano gawin yung kanyang oath. Thank you, ma'am. Pero initially ang sinabi niya, I want set me free and I will take an oath. Yan yung Yes! Ma'am, meron pong kanta ang mga Pilipino para sa iyo. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Mabuhay ka, Ma'am Inday! Mabuhay! Inday Sara para sa Presidente! First question po, kamusta po yung bisita kay Tatay Digong and how is Tatay Digong now? Yes. Yes, okay lang yung visit. Na-late kami kanina, so 30 minutes late kami. So isang oras na lang yung nagawa namin sa pagbisita namin. And pagdating namin, nag-aantay na siya. And masaya siya nung nakita niya kami kasi alam niya na nandun kami to celebrate pre-birthday with him and with my mother. Tapos, as usual, binilhan ko din siya ng Coke Zero. Hindi niya ininom. Sabi niya, dalhin lang daw niya sa kwarto yung Coke Zero. Pero isa lang ang pinabili niya. Meron daw ba kayong mga news from the Philippines na na-share sa kanya at ano yung mga reaction niya sa mga news na dala-dala niya? Yes, nag-share ako ulit. Na-share ko na noon sa telephone call, pero share ko din ulit sa kanya na nanalo yung dalawang PDP laban na senator candidates, tapos yung isang guest candidate, si Marcoleta, plus dalawang guest candidate from Alianza, si Senator Camille and Senator Amy Marcos. And binanggit ko din sa kanya na nandito si Senator Amy Marcos, pero hindi siya pinayagan ng ICC na makabisita at makausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nabanggit ko din ulit sa kanya na
nag-submit si Senator Amy Marcos ng kanyang findings sa committee hearings niya from the Senate to the Ombudsman. Ano po yung reaction ni Presidente? Unang-una, nagpasalamat siya. At pangalawa, sabi niya gusto nga daw niya sana makausap si Senator Amy, kaso hindi nga daw payagan. Pero sabi niya, there will be another time for that. So yun na ho po mga ka-action, no, ang naging sagot ni Vice President Sara Duterte. Saludo siya sa tapang at talino ni Rowena Guanzon. Wala ho tayo magagawa. Alam naman po natin na matapang ho talaga yan si Rowena Guanzon, mga ka-action, no? Ngayon, dyan naman sa sinisigaw nyo na Sara for President sa 2028, okay, wala ho. Sige, kung halimbawa matuluyan na tumakbo si Vice President sa 2028, ay magkita-kita-kits naman tayo sa mga campaign. Doon natin masusukat kung sino ho talaga ang malakas, no? Kung sino ho talaga ang malakas. Kasi ngayon kung nakikita natin sa mga survey, doon nga sa nakita natin sa Tangiri survey, ay nangunguna ho si Vice President at pumapangalawa si former Vice President Leni Robredo. Pero sa mga nangyayari ngayon sa survey nga nung midterm election itong 2025, alam naman po natin na hindi talaga naging ano ang survey, kasi may mga nasa survey na hindi lumusot, tapos ang wala sa survey ay mga lumusot, 'di ba? Sila Bam Aquino, Marjolita at saka si Kiko Pangilinan, 'di ba? Yung mga nasa survey, hindi, ang iba hindi lumusot, 'di ba? Sabi ko nga, ang totoong survey ay botohan. Diyan ho talaga masusukat. Diyan ang totoong survey, sa araw ng botohan. Pero kung tuluyan na makatakbo ito si Vice President, okay lang, walang problema sa amin, 'di ba? Magkita-kita na lang ulit tayo sa mga campaign at titingnan natin kung sino ho talaga ang dudumugin ng tao. 'Di ba? So yun lang po mga ka-action, mga kakamping, no. Gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.